Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong araw ng Tuesday, September 10, 2024, kabayan, update lamang po tayo sa ating panahon. Sa ngayon ay meron po tayong binabantayan na dalawang active low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong nasa loob ay namataan sa layong 830 km east-northeast of extreme northern Luzon. So ito mga kababayan, kung sakaling ma-develop ito within this week na maging isang ganap na bagyo, ito po ay makaka-apekto po particularly dito po sa may Batanes, at kung lalabas man ito po ay patungo po ng Taiwan. Samantalang ito naman pong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na namataan sa layong 2,425 km east of eastern Visayas ay inaasahan po na within this week po ay papasok na po ng Philippine Area of Responsibility. So itong dalawang LPA na to mga kababayan, ito po yung pangamba natin at banta sa ating panahon dito sa ating bansa, dahil posible nga po ito, nasa high risk na po ito na ma-develop into typhoon. Ayan, nakita nyo po, naka-red na po yan. So mga kababayan, panalangin natin na itong dalawang LPA na to ay wag pong maging sabay na dalawang bagyo sa ating bansa, dahil kawawa naman po ang ating mga mamamayan, lalo na po sa mga area na nung nakaraang araw pa po binabaha o nakaranas na matinding pagbaha dahil sa nakaraang bagyo. Pero ganun pa man kabayan, kung ito mang dalawang LPA na ito ay madedevelop into typhoon, ito pong isa ay tatawagin nating bagyong Ferdy at ang isa naman ay bagyong Hiner. Panalangin lang po natin na sana ito po ay tuluyang malusaw, at kung madevelopan po ito typhoon, sana hindi ito ganun kalakas at hindi po magbigay ng malaking epekto sa ating bansa. Sa ngayon mga kababayan, itong dalawang LPA ay wala po munang direktang epekto sa ating bansa. Ang meron lamang po ay ito pong epekto ng southwest monsoon o ang hanging habagat. So ang mga apektado po ngayong araw kabayan ng southwest monsoon ay ito pong mga lugar na aking babanggitin. Kasama po dyan itong Zambales at Bataan. Ganon din po dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama ang Cagayan Valley and the rest of Central Luzon. Kasama rin pong apektado ng hanging habagat ang Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon. So ingat tayo mga kababayan, dahil posible po makaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower and thunderstorm, lalo na pagdating sa hapon at sa gabi. Diyan po talaga madalas bumubuhos ang pag-ulan. Kaya ingat po tayo kabayan, ugaliin nating magdala ng payong bilang pananggala sa biglaang buhos ng ulan. At sa mga low-lying areas natin, ingat po tayo dahil may tsansa po ng pagkakaroon ng pagbaha, at sa mountainous areas, may tsansa naman po ng pagkakaroon po ng landslide. At sa mga lugar na hindi ko po nabanggit kabayan, asahan natin na magiging maaliwalas po ang panahon, pero pagdating sa hapon, posible po ang pagkakaroon ng mahinang pag-ulan. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm, particularly dito po sa may Visayas and Mindanao, maaliwalas na panahon ang mararanasan, pero sa Luzon, apektado po talaga ng habagat. So at i-expect po natin kabayan na ngayong araw ang ating air temperature dito sa Lawag ay posible pong umabot ng 30 degrees Celsius, Tuguegarao 32 degrees Celsius, Baguio 22 degrees Celsius, Metro Manila 32 degrees Celsius, Tagaytay 31 degrees Celsius, Legazpi 32 degrees Celsius. At dito naman po sa may Calayan Island at Puerto Princesa, aabot po ng 32 degrees Celsius. Iloilo, Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro, Zamboanga ay aabot naman po ng 33 degrees Celsius. At dito sa may Davao, aabot po ng 34 degrees Celsius. Pagdating sa katanghalian, ang malinsangang panahon, dulot po yan ng mainit na hangin na dala po ng habagat. So mga kababayan, tayo po ay mag-ingat, lalo na po sa mga prone areas natin na nabanggit ko kanina. Posible nga po ang pagkakaroon po ng malakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha and landslide. Kaya ingat tayo kabayan, at ugaliin po natin kabayan na isama sa ating panalangin na sana itong dalawang LPA na ito ay tuluyang po malusaw bago po maging ganap na bagyo. Dahil po nakakapangamba po kabayan na within
this month or within this week, asahan na mayroong 2 bagyo na mabubuo. So ingat tayo kabayan, have a safe day po kabayan. Sana ay lagi ka pong nasa maayos na kalagayan. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po kabayan.